ang lalaking nabuhay muli nagpapatuloy. Ako na mismo ang nahihiya kay Lee Xiu Pao sa pinaggagawa niya. Issue Pao, ano bang kawalang hiyang pinaggagawa mo dito? Pinapahiya mo ako. Nakakahiya ka. Alam mo ba kung anong lugar to? Yung kaibigan ko ang nagdala sa akin sa lugar na to. Pinark niya lang ang kaniyang Lamborghini. Mga ilang minuto na lang, nandito na yon. Kaibigan. Lesyo Pao. Oh, Lesyo Pao. Akala mo hindi ko alam itong pinaggagawa mo? Patay na patay ka sa akin. Gusto mo laging magpapansin sa akin. Kaya ka pumunta sa lugar na to. Nakakahiya ka. Nakakahiya ang ginagawa ni Lee Xiu Pao. Yun lang pala ang dahilan. Gusto niya lang palang makita si Wu Jiao. Medyo nasaktan ng feelings ng bida nating si Lee Xiu Pao. Kaya sinagot naman niya ang paratang sa kanya ni Wu Jiao. Wu Jiao, sabi mo patay na patay ako sa'yo. Kung ganun, anong relasyon niyo ni Yang Xiao? Napapansin kong lagi kayong magkasama. At dinidinay naman ni Wu Jiao ang tungkol sa kanila ni Yang Xiao. Kailan? Kailan mo kami nakitang pumasok sa sugo? Huwag kang nagsasabi dito ng mga hindi totoo ah. Nainis na si Lee Xiu Pao kasi alam niya kasing nagkikitang patago si Wu Jiao at Yan Xiao. Ayoko nang magsayang pa ng laway sa'yo. Ngayong araw na to, dito talaga ako matutulog sa ayaw at gusto niyo. Idiniklara na ni Lee Xiu Pao na hindi talaga siya lalabas kahit tumawag pa sila ng pulis. Kung ganon, tingnan na lang natin kung hindi ka makaalis dito pag tumawag na sila ng pulis. Wala kang sapat na kakayahan para matulog sa lugar na to. Nagkakamali ka dyan. May karapatan siya para matulog sa lugar na to. At sa wakas, dumating na ang magliligtas sa nakakahiyang sitwasyon ni Lee Xiu Pao. Nabigla yung dalawang empleyado sa nakita nila. Inakbayan agad ni Lin Er si Lee Xiu Pao sa kamay. Tuwang-tuwa naman si Lee Xiu Pao kasi hindi niya na kailangan mag-explain. Miss Su, ba't ka na pa rito? Bakit? Hindi ba ako pwedeng pumunta sa lugar na to? Tapos nagkatitigan yung dalawang magkaribal sa buhay ni Lee Xiu Pao. Pinagalitan ni Lin Er yung dalawang empleyado dahil sa asal nila. Tapos si Wu Jiao napatameme na lang habang nakikinig. Si Master Lee ay isang VIP na importanteng bisita ko. Tapos ganito ang ginawa niyo sa kanya? Galit na si Ling Er on behalf of Master Lee. Lumuhod kayo sa harapan ko. Pinaluhod sila ni Lin Er sa harap ng maraming tao. Nakakahiya talaga. Sampalin niyo ang sarili niyo hanggat hindi kayo pinapatigil ni Master Lee. Opo, Miss Madam, sasampalin na namin ang sarili namin. At sinimulan na nilang saktan ang sarili nila. Patawarin niyo po kami, Miss Madam, nagkamali kami. Hindi dapat namin tinrato si Master Lee ng hindi maganda. Sabay sampal. Kawawa talagang nangyari sa dalawang to. Pinahiya sila ni Miss Lin Er. Nahihiya na rin yung kaibigan ni Wu Jiao. Kasi yung jowa niya, manager ng sahig, pinagsasampal niya ang sarili niya sa harap ng maraming tao. At binulungan siya ni Wu Jiao. Sino ang babaeng yan? Ba't takot na takot yung jowa mo? Siya lang naman ang tagapagmana ng kumpanyang to, si Miss Shu. Nung nakaraang isang taon, may tao dito na humawak sa bisita niya. Tapos binugbog ito hanggang maputol ang dalawang kamay at dalawang paa. Ngayon, isa na siyang balisa. Takot na si Wu Jiao nung marinig yun. Maihi na siya sa panty. Masyadong malalim ang iniisip ni Wu Jiao, hindi ko mabasa. Lee Xiu Pao, hindi ako makapaniwala na naging kalaguyo ka ng babaeng ito. Nakakahiya ka. Nakakahiya naman to kay Wu Jiao. Isilangan niyang siya eh. Palihim silang nagmamahalan. Si Wu Jiao ang unang nangaliwa. Gumaganti lang si Lee Xiu Pao. Sininyasan na ni Lin Er si Lee Xiu Pao na pumasok na sila sa kwarto. Tara na. Sige po. Bago sila umalis, nilingon ni Lin Er si Wu Jiao
at nabigla naman si Wojo. Siguro bulag siya mula ng pagkabata. Nakipag-break up siya sa isang magandang lalaki na katulad ni Master Lee. Habang nagsasara yung elevator, tuloy pa rin yung pagsampal ng dalawa sa sarili nila. Pak! Pak! Iniwanan nilang nakatunganga si Wojo at dalawa lang silang pumasok sa isang hotel. Ano kaya ang gagawin nila? Lee Xiaopao, maghintay ka lang. Maghintay ka lang na magsawa sa'yo si Miss Shu. Paglalaroan ka lang niya. Gusto kong makita pag pinaiyak ka na niya. Grabe namang mga pagtampo tong si Wojo. Ayun na nga, nakarating na sa kwarto si Lee Xiaopao at Lin Er. Magaganap na ang inaasahan. Bumitaw na si Lin Er sa pagkakahawak sa braso ni Lee Xiaopao para makapaghubad na. At tinawag niya na ito. Master Lee, gusto ko po kayong maging master. Na-transfer ko na po ang pera sa GCash number niyo. Isipin niyo na lang po na sinusuhulan ko kayo. Masyadong mababa ang potensyal mo. Wala kang kakayahan para maging disciple ko. Medyo nalungkot si Lin Er dahil sa sinabi ni Lee Xiaopao. Master Lee, kung tatanggapin niyo po ako bilang disciple, gagawin ko po ang lahat para sa inyo. At nagsimula nang maghubad si Lin Er sa harap ni Lee Xiaopao. Ang cultivation ang pinakagusto kong gawin sa maraming taon. Hindi ko isusuko ang pagkakataon na to kahit isakripisyo ko pa ang aking pagkababae. Talagang desidido na si Lin Er sa gagawin niya. Napag-isipan niya na ito. Sabay nakapikit ang dalawang mata ni Lee Xiaopao para hindi makakita ng libog. Alam kong maganda ang babaeng to, pero hindi siya sapat. Kumpara kina 1,000 Flower Scent, 10,000 Cave Sex Master, at Immortal Jade Pond. Hindi ko pwedeng ibigay sa kanya ang pagiging virgin ko. Pakiusap, isuot mo ng damit mo. Baka kasi hindi ako makatiis. Kukunin na lang kita bilang nakarehistrong estudyante. At nagpasalamat naman ng lubusan si Lin Er sa kanya. Maraming salamat, Master. Itawag mo na lang sa akin ay teacher sa hinaharap. Tandaan mo ito, tayo ay lahi ng Taishuan clan. Pero kahit irerehistro ka pa lang na estudyante, nakikita na kita bilang parte ng clan. Master, nasaan ang clan natin? Sa napakalayong lugar. Malalim ang iniisip ni Lee Xiaopao na nakatingin sa buwan. Wala kasi siyang makain, wala siyang pambili. Balang araw, pag naging malakas na ako, dadalhin kita sa lugar na yon. Teacher, ba't malungkot ka pag sinasabi mo to? Itong banal na bato na lagi kong dala-dala, mahalaga to sa akin. Sayang wala nang natira. Maraming salamat sa mga nanood.